Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. Hermit, siguro ano kayo? Taurus, merong mga dealings with a Virgo. Kasi si Hermit is a Virgo energy. So, pwede rin na meron kayong Virgo placement din sa iyong chart. No? Possible din yan. So, the angel of reflection is with you. Maaari, Taurus, na you are seeking for clarity, enlightenment, kalinawan sa inyong isipan, direction, ganun. Kaya tutulungan kayo ni Archangel of Reflection na makapagnilay-nilay kayo, makapagmuni-muni kayo. Kasi pwedeng yung mga gumugulo sa isip mo, hindi mo mahanapan ng clarity outside, no, of yourself. Kaya you are being guided or iga-guide kayo ni Hermit na mag-go deep within kayo, mag-reflect kayo, makinig kayo sa soul ninyo, magnilay-nilay, go deep within you. Kasi kung ano man ang mga tanong ninyo sa sarili ninyo, dyan ninyo yan mahahanap. Kung ano man yung enlightenment na hinahanap ninyo, nandiyan mo din yan makikita. Kaya spend time by yourself. Mag-solitude kayo. No? Kasi there is power in solitude. There is power in silence. There is power in stillness. Kasi kung lagi kayong may kausap, lagi kayong may ginagawa, when you're always preoccupied, syempre yung attention ninyo, yung focus ninyo doon sa ginagawa ninyo, hindi ba? At hindi kayo hindi kayo makakapag nilay-nilay at hindi kayo makakapag-isip, no? Kasi syempre yung focus ninyo sa ginagawa ninyo. Kaya you may need to step back a little sa daily grind ninyo, konting minuto lang, konting panahon para makapag-tune in kayo sa sarili ninyo, no? Makalma muna yung sarili ninyo, yung isip ninyo, mga nararamdaman ninyo, no? And kapag tahimik ka, marami kang maririnig, no? Pero yung maririnig mo, that's coming from your heart, that's coming from your soul, from your intuition. During stillness, during solitude, sila naman yung nagsasalita. Yung intuition natin, that's guidance from the divine, mga mensahe ng divine universe. During solitude, doon ninyo yan maririnig. No? Ano ang gusto ng sarili mo? Dun mo din yan maririnig. Kaya maaaring yun ang kailangan mong gawin at this time. No? So, what else? We have Seven of Wands. Si Seven of Wands, yung challenges na maaaring nararanasan ninyo sa ngayon, maaaring ito yung gumugulo sa isip mo. 'Di ba? Kasi pwedeng meron dito mga challenges na pwedeng related to sa pamilya, pwedeng related ito sa work situation. Maaari na, kasi si Seven of Wands, ito yung energy na parang you're on top of the hill pero may mga tao sa paligid mo na gusto kang i-take down. May mga nasa pinnacle of success ka, tapos maraming umaalma, no? Maraming hindi natutuwa na nandiyan ka na sa posisyon na yan. Yung ganun bang klaseng energy. So, maaring maraming naiinggit sa'yo. Maaring merong mga hindi nakaka-appreciate, no, sa effort na ginawa ninyo kung bakit ka nakarating dyan sa pinnacle of your success. Kaya yun ang challenge ninyo na maaring kinakaharap ninyo sa ngayon. So, stand your ground. Stand your ground, focus on yourself. Focus on what you can do para maproteksyonan mo yung sarili mo, maproteksyonan mo yung energy mo, maproteksyonan mo yung posisyon mo. Kung sa trabaho yan, yung ganyan. Okay? Kasi in the first place, wala namang mga masamang iniisip ang iba towards you na papayagan ng universe. Kasi hindi papayagan ng universe na
na yung kasamaan ang mag-prosper, hindi ba? Kaya, so always remember, no, lagi lang kayong magdadasal for your safety, for your protection, and magtiwala ka na karma is always at play. Kung anong iniisip ng ibang tao towards you, hindi yun, pwedeng hindi yun mangyari sa'yo, bagkus babalik yun sa kanila. 'Di ba? Kasi that's karma. Kung anong iniisip mo or gusto mong gawan or ginagawa mo towards other people, magawa man yon ng ibang tao sa'yo, kunyari sa'yo, babalik at babalik yun sa kanila hundredfold pa. Ganon mag-work ang karma. Kaya, lahat tayo, that is also a reminder para sa ating lahat na let's try to just project positivity. Let's just do what is positive. Kasi kung anong gagawin natin towards other people, kung ano yung klaseng energy ang ipuput out natin sa mundo, yun ang babalik at ibabalik sa atin ng universe at some point sa buhay natin. So, what else? We have the moon. Yan. So, maaring may mga decisions kayo na kailangang harapin, kailangang gawin sa ngayon. But, sinasabi dito, no, na divine na wag ka munang basta-basta magde-desisyon hanggat hindi malinaw sa isip mo kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Para hindi mo pagsisihan. Pakiramdaman mo yung paligid, maging sensitive ka sa mga nangyayari sa paligid, maging observant ka. Pakinggan mo yung inyong intuition because that's going to guide you towards the right decision. And pay attention din kayo sa mga dreams ninyo. Kasi siguro lately, may mga panaginip kayo or maaari may mga panaginip kayo na gagawin, na magagawa or I mean may mga panaginip kayo na in the next few days na mangyayari. So pay attention to those as well para maano ninyo, tawag dito, makuha ninyo ang mensahe ng universe sa inyo through your dreams. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Okay? Salamat. So, tignan natin kung ano pa ang ganap ni Taurus. We have receive your blessings. Wow, Taurus, mayroong mga biyaya na paparating. So, good for you. So, mayroong mga blessings. Ihanda mo na yung inyong sarili sa pagtanggap ng mga biyayang ito kasi this could be in any area of life, So, you need to be ready. You need to be kailangan mo nang buksan ang sarili mo para dito. Isipin mo na you deserve all the goodness in the universe, kaya wala nang magiging sagabal sa pagtanggap mo sa mga biyayang ito. So, we have listen, makinig ka sa sarili mo, makinig ka sa soul mo, sa iyong intuition because for sure, the universe is guiding you towards the right decision, towards the right path. Pinapadalhan ka niya ng guidance, ng enlightenment. So, you just need to listen to it. Kailangan mo na i-access ito. Otherwise, walang saysay ang hatid na mensahe sa iyo ng universe kung hindi mo to papakinggan at susundin. Okay? So, decide for yourself. Okay? Decide for yourself. Pero, ibase mo yung inyong desisyon sa gabay ng Divine Universe sa'yo. Okay? Use your judgment and discernment. Pero, allow the universe to guide you. Okay? Sundin mo kung ano yung guidance sa'yo. Makinig ka sa mga panaginip mo at sa iyong intuition. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.